Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay mag-aaral ng salita niya. Nagpapasalamat po tayo sa pag-iingat na patuloy na pinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. At patuloy po nating isama sa prayers ang ating mga kababayan sa Mindanao na tinamaan po ng malakas na lindol. We hope and pray na sila po ay patuloy na samahan, gabayan at protektahan ng ating Panginoong Diyos at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. At ganoon din naman ay nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na tuloy-tuloy tayong nakakapag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po mga nakarang araw I have not been feeling well at maging hanggang ngayon po I am really struggling, but we continue to praise the Lord na patuloy po nating magagawa na maglingkod at may pagkaloob po itong pag-aaral na ito. And ito po mga past few days ay parang I feel so down at talagang nagkasakit po ang inyong lingkod. And I just praise the Lord na ngayon po ay nabigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng sapat na lakas para po nang sa ganun ay magawa po natin ang pag-aaral na ito. Again, ang sinusubaybayan nyo pong pag-aaral ay growing in a relationship with God. At noong nakaraan, pinag-usapan po natin ang napakagandang topic, repentance and forgiveness. At kung na-miss nyo po, pwede nyo pong balikan doon sa aming pong mga nakaraan na pag-aaral sa YouTube. Makikita nyo po lahat ng mga studies po natin mula nung umpisang lesson hanggang sa mga susunod. At ngayon, ang pag-uusapan po natin, napakagandang topic, ang title ay Setbacks. Samahan nyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito.
Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At purihin ang ating Panginoong Diyos na tayo po ay napapanood sa telebisyon at maging napakinggan sa radyo. At nawa po ay patuloy na nakikinabang po kayo sa mga simple na pag-aaral na amin pong ginagawa. At I hope and pray na patuloy po tayong lumago sa pagkakilala sa ating mahal na Diyos. At kung ito po unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo sa pag-aaral na to, please like, share, and subscribe to our page para po nang sa ganun ay mas marami pong makinabang. Paki-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Baka itong topic na to is very relevant for them. Sila po ay nangangailangang mapakinggan itong topic na ito dahil napakaganda. Dahil pinag-usapan natin ng mga nakaraan is how we can grow in a relationship with the Lord. We talk about the importance of prayer. We talk about the importance of Bible study. We talk about the importance of or what faith is all about repentance and forgiveness. And now, it's important for us to discuss yung mga setbacks. Ano po? So ito ay mahalagang bagay na dapat nating mapakinggan dahil tunay nga naman na tayong lahat dumadaan din naman sa iba't ibang uri ng mga problema at mga pagsubok sa buhay. Kaya, ito po, no, ang pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo po ako dito sa gagawin nating pag-aaral at nawa po ay makinabang po kayo at nawa po ay mabless po tayong lahat sa ating gagawin ito. Samahan niyo po ako sa pamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. At ngayon po ay mag-aaral kami ng inyong mga salita. Pagkalooban niyo po kami ng katalinuhan, ng lakas, at ng kakayanan upang nasa ganun ang mga bagay na amin po mapapakinggan, hindi lang sa maunawa namin, kundi maisa sa buhay po namin. Panginoon, bigyan niyo rin po ako ng sapat na lakas upang ma-deliver po ng sang-ayon sa inyong kalooban ito pong mensaheng ito. Salamat din po, Panginoon, na patuloy niyo pong sasamahan ng mga kababayan po namin sa Mindanao na humarap sa matinding lindol. At ganun din po, kaming lahat, nasa man po kaming parte ng sanlibutan na humaharap sa mga pagsubok ng buhay, mga problema. Patuloy niyo po kaming samahan, gabayan, at patuloy ng pag-ibig ninyo nawa ang aming maranasan. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo po ay nakakasama namin sa pag-aaral na ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po yung mag-aaral ng kanyang mga salita. Ang topic natin, pinamagatan pong setbacks. And in reality, lahat tayo nakakaranas ng mga setbacks. Hindi all the time yung ating pong lakbayin o yung ating journey ay always smooth. May mga pagkakataon na dadaan tayo sa mga pagsubok. Minsan ay habang tayo nagbabiyahe, makakaranas tayo ng mga detour. Kasi bakit? Merong maaaring sirain daan, o kaya naman may nangyari sa sakyan, o kaya naman pag minsan ay may mga panahon na magiging dahilan para nang sa ganon yung ating paglalakbay ay minsan hindi matuloy, minsan naman matutuloy, pero may mga kahirapan, mga bagay na hindi natin maunawaan na ating mararanasan. And that's why ito yung topic natin ngayon, na in our journey dito sa buhay natin bilang mga mananampalataya ay may setbacks. Lalo na nandito pa tayo sa lupang ito ay meron po talaga mga setbacks because the enemy is not happy na yung journey natin towards growing in a relationship with Christ ay lagi lang magiging smooth o magiging diretso. Ang sabi ko sa Romans 5:3-5, not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So, dito po sa text na to, one positive thing na pwede nating panghawakan when we face some setbacks or tribulations or problems in life, it helps us grow in our relationship with the Lord. It helps us to trust Him more. Remember, ang ating journey, it's not just about transferring from one location to another. Kumbaga, from here on earth and then being in heaven. It's not just about that.
It's about us being transformed into the image and likeness of God. Yung original plan ng ating Panginoong Diyos, maibalik tayo. And so when we go through tribulations, when we go through problems, it helps us na mas lalo pang makita who we are at mas lalo pa nating mapagkatiwalaan ang ating mahal na Diyos. Ano po? So yan po yung positive thing na pwede nating panghawakan lalo na pag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos. Pero syempre, pag nandun ka sa panahon ng mga problema, at lalo na kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, napakahirap tingnan ng mga pagsubok sa ganitong anggulo. Pero titingnan po ninyo sa inyong mga karanasan sa buhay, yung mga pagsubok na inyong pinagdaanan at na inyong nalampasan. At pagkatapos kayo ay humarap ulit sa mga panibagong mga problema at pagsubok. Hindi ba't yung naging karanasan mo noon, yung natutunan mo doon, yung mga bagay na iyong na-achieve because of those trials and problems, mga bagay na nagkaroon ka, kumbaga yung lakas ng loob, yung katalinuhan, at iba pa, yung mga paraan kung paano mo nalagpasan yun, it helps you to face yung mga current issues and problems na iyo pang haharapin. So in reality, nakakatulong siya for us to mature. That's why, sabi dito, we glory in our tribulations. Meron pang isang awit ng sabi doon ay, I thank you, Lord, for the trials that comes my way. Ano po na tayo ay maging mapagpasalamat. Kasi bakit? It helps us to grow more in our faith and in our relationship with the Lord. And so as usual, allow me to share with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maging madaling paraan para maalala at maging madaling paraan para ma-share natin sa mga kaibigan at sa mga mahal natin sa buhay. Ano po? So again, sa biyaya natin Panginoong Diyos, I will try to share this study in the most simplest and yung practical way para po nang sa ganun, mas madali nating maunawaan at mas madali po nating ma-connect sa ating mga buhay. And again, I hope na I'll be able to deliver this well. Papansin niyo po, maging ang aking boses medyo kakaiba talaga. Still trying to recover mga kapatid. So please, continue to pray for me. And I hope po na maging maayos itong pag-aaral natin ito. So number 1, the first letter R that I want to share with you as we look at setbacks. Let's look at the reality of setbacks. Makikita natin yan sa banal na kasulatan. Maraming pagkakataon ng mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga disipulo, at maging ang mga taong mga mananampalataya, they experience not all the time joys, not all the time prosperous, not all the time ay maayos yung kanilang pinagdadaanan. Ang isang pinaka-story na maganda nating tignan is in Mark chapter 4, 35 to 41, where Jesus calmed the storm. Dito po ay, kung babasahin natin yung kwento, Jesus was very active in preaching and healing and making miracles. And then, itong mga disciples, they were able to see and experience it for themselves. And if I'm one of the disciples, kumbaga parang mamamangha ka, mabibilib ka of what Jesus is capable of doing. And then, pagdating sa verse 35 to 37, ang nangyari po ay ganito. On that day, when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was. And the other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Okay, dito po, we know, Jesus knows, Jesus is He is omniscient, He knows. Alam niya rin, itong mga mangyayari. Alam niya that there's going to be a storm na kanila pong haharapin. And yet, ang sabi natin Panginoon Kristo sa kanila, let us go across the other side. Napakaganda po nitong story na ito kasi makikita po natin dito yung sovereignty of God. That He knows, but He allows His disciples to go through some storms. Para nang sa ganon, may maiturong leksyon sa kanila. But again, ulitin ko po, may mga pagkakataon na pahihintulutan ng Diyos
na tayo dumaan sa mga pagsubok at mga problema. Kaya minsan may mga tanong, alam ba ng Diyos na dadaanin ko ito? Alam ba ng Diyos na pagdadaanan ko itong mga sitwasyon na to? Well, because God is all-knowing, He knows. But at times, He allows. Kasi bakit po merong purpose ang ating Panginoong Diyos? Yung key text natin, to grow us in our relationship with Him. Minsan naman, yung mga pagdidesisyon is because of our own doing. O kumbaga yung mga consequences, yung mga inaalaw ng Diyos sa atin, it is all because of our own personal choice. Kumbaga, there's already the warning. Ito yung dapat nating gawin. Ito yung dapat nating sundin. Ito yung mga dapat nating puntahan. Ito yung mga dapat nating sabihin, pero hindi natin ginawa. And so, there are consequences that comes with it. And so, ang nagdala ng mga storms or setbacks sa buhay natin, madalas tayo. Pero, pinahintulutan ng Diyos kasi bakit? Kasi bakit? Merong purpose ang ating mahal na Diyos. So, dito po, ang nangyari, God allowed. Okay? God allowed them to go through that. At makukonek natin mamaya yan sa story ni Job. Kasi bakit po? Si Job, it was Satan who was throwing all sorts of trials and problems to Job. Pero pinahintulot ng Diyos. Because of His sovereignty. Ng Diyos, He knows what's best. He knows how, He can really grow us. Pero tatandaan niyo po mga kapatid, it is never the purpose of God to destroy. It is never the purpose of God para tayo ipahamak. It is never the plan of God para tayo yung mapasama. Ang meron lang planong ganyan, walang iba kundi ang kaaway. Pero ang Diyos, out of His sovereignty, out of His omniscience, allows things to happen. Kaya nga po, yung sinasabi natin, dito sa buhay na to, makaka-experience talaga tayo ng setbacks. Bakit? Kasi we live in a sinful world. At dahil we live in a sinful world, ang enemy o ang Satan ay gumagawa ng lahat ng pamamaraan para nang sa ganun, mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang sa mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos, kundi para nang sa ganun, mawala tayo sa pananampalataya sa Kanya. So dito po, sa Mark 4:35 to 37, we see that it was Jesus' decision that they will go through the storm. Okay? Pero ang maganda doon, kasi nakita na nga po ng mga disipulo na ang Diyos is capable of making miracles one after the other. And then He is all-powerful. And so in this situation, ito ay magandang pagkakataon for the disciples to really see from themselves. Have they really learned from watching Christ do all these things? Or masyado lang silang na-amaze doon sa mga miracles and they have really not, kumbaga they have not come to the realization that they are with God. They are with Jesus, who is the Messiah, who is capable of really helping them. At makikita natin yan mamaya sa second point natin kasi titignan natin ano yung magiging sagot o magiging reaksyon nitong mga disipulo. But in here, makikita po natin the reality of setbacks. At ang gusto ko ditong kuning leksyon, yung mga setbacks natin, whether it's coming from Satan himself, whether it's coming from our own personal decision, whether it's coming from things in nature that we have no control, na tayo po mga tao, even if it's coming from somewhere, external, okay? Ano pa man ito, God in His sovereignty, God in His omniscience, will allow at times na mangyari itong mga bagay na ito so that His purpose can happen. Parang nga nangyari kay Joseph. Ano po? Di ba sabi ni Joseph, nung at the end, he realized, altang sabi niya, pinahintulot ng Diyos upang nang sa ganon, mapabuti. Yung masamang iniisip sa akin ay in reality, pinahintulot ng Diyos para nang sa ganon, mapabuti ang mas karamihan. And I think, mga kapatid, as we go through the Bible, as we study the Bible, that's what's really going to happen when we continue trusting in the Lord. Ano pa yung isang pangyayari? Sa Mark 5:25 to 26, merong babae who's been sick for 12 years. Ang sabi sa verse 25 to 26,
There was a woman who had a discharge of blood for 12 years and who had suffered much under many physicians and had spent all that she had and was no better but rather grew worse. Ayan, ano? So ulitin natin, tingnan nyo to. Lahat na ng pamamaraan ginawa. Parang yung sa mga disipulo. Sila yung mga magagaling sa dagat. They tried to do it their own way to save themselves but they could not. Itong babaeng ito to for 12 years, lahat ng kanyang resources, mga magagaling na physicians, nagastos niya lahat ng kanyang pera, and yet, anong nangyari, salip na siya mapabuti, mas lalo pang napasama. So again, mga kapatid, ito ay mga setbacks ng buhay. Ang sickness sa buhay natin, ayan, well, ito po, no, you can try to be as healthy as you can, and which is good, which is what we should do. We need to be as healthy as we can. Ayan, ako po, katulad ngayon, no, na may nararamdaman. Talagang you want to be healthy again. Ano? You want to be healthy again. You want to really you are more wise in choosing kung ano yung dapat mong kinakain and all. At yan, mga kapatid, mahalaga yan. Pero at the end of the day, hindi ibig sabihin na you're eating the right food, you're exercising, hindi ka na magkakasakit. Posible pa rin magkasakit. Kasi bakit? Sa mga pag-aaral ngayon, di ba? Meron yung mga namana mo, yung sa genes na, genetics, dahil, yun nga, dahil naipasa sa'yo, so kahit napaka-healthy mo, meron pa rin, possible pa rin. Pero yung mga lifestyle diseases na marami ngayon, yun, may iwasan sa mga kain, sa mga lifestyle na meron tayo, sa mga kiniinom, mga kinakain, sa mga ginagawa natin. Pero may mga sakit na hindi pa rin natin maiiwasan. Kasi bakit? We live in this sinful world. At meron pa mga sakit na, tulad nitong babae, na 12 years siyang may sakit na ganoon. At meron din sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon, na may mga sakit na sometimes 1 out of 1 million, 1 out of... Di ba yung mga hindi mo akalain na meron palang mga ganong sakit at tatamaan ka. Napakahirap ipaliwanag. But again, we live in a sinful world and that's why we can experience these setbacks. Ako po ngayon at my age, mas lalo nang nagiging aware when it comes to healthy living. You know, you try to be careful ngayon sa mga kinakain, sa mga iniinom. You try to be as careful as you can kasi bakit? You want to serve I want to serve the Lord more. Kumbaga gusto ko pang magamit ng ating Panginoon. Gusto ko pang makasama yung aking family. At gusto ko pang makapaglingkod pa talaga sa marami ring mga tao. Pero at the end of the day, no matter how much you try, at the end of the day, even if you try to reach the optimum health based on what you're capable of doing, hindi assurance na hindi ka magkakasakit kasi may mga virus, may mga pollution. Pero siyempre, yung pagiging healthy helps, especially in avoiding unnecessary sickness. Pero at the end of the day, because of the viruses na nasa paligid and all, posible pa rin magkasakit. And so this is one of the setbacks. Kaya yung reality makikita natin dito na nangyayari talaga siya. At kay Job, grabe to. Yung kay Job, o kay Job ay siya ay binato ng kaaway ng mga problema at mga pagsubok. Kasi again, the main issue was the character of God. Kasi bakit ang sinasabi ni Satan kay God, ay kaya lang naman nagtatapat si Job kasi binibigay mo lahat eh. Itanggalin mo lahat, tingnan natin kung anong mangyari dyan. 'Di ba? Ganun ang bintang ni Satan. And sometimes that can be a reality to us as well. Baka naman kaya tayo very active lang. Kaya tayo nagtatapat kasi lang marami tayong mga natatanggap na mga blessings. Kaya nga palagi ko sinasabi, even blessings can be a curse. Kasi baka mamaya, yung purpose and reason and motivation ng ating paglilingkod is because of the blessings and not because we love the Lord. Tapos kapag wala na yung mga blessings na yun, we don't want to serve Him anymore. Ano po? Kumbaga, pag minsan na nangyari, you're so used to having so much blessing, so much resources. Nung nawala na, parang ayaw mo na maglingkod, parang tamad ka na maglingkod, parang hindi mo na kaya magsakripisyo. And so, kay Job, ganun ang nangyari. Ang sabi ng, yun ang bintang ni Satan. Na si Job, naglilingkod lang kasi bless siya eh. Wag mo siya i-bless. Tingnan natin. And then, God, out of His sovereignty, allows. Kasi ulitin natin, nandito tayo sa lupang ito, na ang kaaway
gumagawa ng paraan, may consequence sa ating mga buhay. At tandaan niyo po mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ang kasalanan, hindi lang ang naaapektuhan ay ang gumagawa ng pagkakasala. Ang naapektuhan sa pagkakasala ay maging yung mga tao sa kanilang kapaligiran. Sa pangyayari kay Job, basahin po ninyo sa Job chapter 1. Mababasa nyo yan, no? Not only did he lose all his wealth, but he also lost his children, his health, and his wife even tried to convince him to curse God and die. Imagine nyo yan. Napakatinding pagsubok. Mawala lahat ng iyong kayamanan, ang iyong mga anak, ang iyong kalusugan, at yung asawa mo pa ay sinubukan pa siyang sabihan na i-curse mo na ang Diyos dahil sa mga lahat na nangyari sa iyo. Tapos pagbabasahin niyo pa yung kwento, may dumating siyang mga kaibigan na yung mga kaibigan niya nung umpisa na nahimik lang, nakikinig. Kumbaga parang, oh, okay, at least they are there to mourn with him. But later on, ano po nangyari yung mga kaibigan niya? Nag-start na sila magbigay ng mga statements nila na ang ending, kaya nangyari sa iyo, Job, yan. Kasi makasalanan ka. Siguro may tinatago kang kasalanan. Siguro may mga ginagawa ka. So they started saying things like that. So, again, mapapansin niyo po yung pangyayari sa buhay ni Job na yung mga pagsubok sa buhay niya dumating. Pinahintulot ng Diyos, again, out of God's sovereignty. Pero nangyari po, si Job, mamaya makikita natin, kasi sa second point natin ilalagay yan. Pero ang point na gusto nating ibigay dito, ang kaaway Satan afflicts us with pain, suffering, loss, and hardship as part of his plan to distort our picture of a loving God. Okay? Ang main purpose, hindi lang para nang sa ganun, pahirapan tayo. Hindi lang nang sa ganun, para nang sa ganun tayo ay para tayo manghina, kundi para mamasira ang ating pagkaunawa kung sino ba ang Diyos. Kung ano bang klaseng Diyos siya. So dito po, we can see the reality na merong mga setbacks talagang mangyayari sa buhay natin. It could be because of our own doing, the consequences of our wrong actions because of our sins. It can also be because of things that we cannot control, such as sickness, yung mga nature na nangyayari sa nature, okay? Yung mga yan, no? Yung lindol ngayon, di ba? Lindol. Yung mga bagyo. We have no control over those things. And number 3, tulad ng nangyari kay Job, yung mga bagay na binabato ng kaaway. And all of this is for us to question the character of God. Hindi ba ganun na nangyayari madalas? Kapag may mga pagsubok sa buhay, we question the character of God. And this is what we will look at do sa second point natin. Number 1, we look at the reality of setbacks. Number 2, let's look at the response to the setbacks. Dito rin po sa mga stories na to, we will see the response ng mga disciples, ng mga mananampalataya when it comes to receiving yung mga trials, yung mga problems, yung mga setbacks ng buhay. Sa Mark 4:38, dun pa rin po tayo sa kwento ng Jesus calmed the storm. Look at their response. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? So, ito pong, makikita ninyo yung tanong ng mga disipulo was a direct question about the character of God, about the character of Christ. Imagine the disciples seeing Christ, being compassionate and caring for those who are in need. Na Christ will do everything para nang sa ganon maalagaan, mapangalagaan, mapakitang He loves and He cares for people. And yet at this moment when there was a setback or a trial or a storm, they ask the question, do you not care that we are perishing? Kumbaga, it's a question. Sometimes this is our response sa mga issues, sa mga setbacks ng buhay. We question the character of God. Lord,
Talaga bang you care for us? And hindi natin maaalis, mga kapatid ko, mga kaibigan. Minsan sa hirap ng buhay, mapapatanong talaga tayo. And I hope na kung mapapatanong man tayo, it's just because of our emotions. But at the end of the day, we continue to trust and believe that He cares for us. Kasi nangyayari po talaga, kami po, mag-asawa, we experience this, nakaranas kami ng pangyayaring ganyan, na there was a time in our ministry na we asked, napatanong talaga kami. At ang sabi namin, Lord, do you really care? At alam niyo, mga kapatid, yung nakapatanong kami ng ganun ay talagang ibig sabihin matindi. Matinding mga pagsubok, mga nangyari sa paglilingkod na hindi mo akalain na kahit pala sa paglilingkod ay may mga taong gagawa na mga bagay na hindi mo aakalain. And then we ask the question, Lord, talaga po bang are you really good, Lord? Are you really good, Lord? Na bakit nangyayari itong mga bagay na ito na hindi naman namin gustong mangyari? Bakit nangyayari ito? And we just want to serve you. So dito, do you not care that we are perishing? So, somehow nakaka-relate ako. But at the end of our prayers, when we were saying that, we still mention, Lord, are you really good? Why is this happening to us? But still, Lord, even if we don't understand, magtitiwala po kami sa inyo. Tulungan nyo lang po kami magtiwala sa inyo. And that's how we ended our prayers. No? Pero dito po, mapapansin natin yung mga disipulo, it was an opportunity for them to learn and to see the character of God. And now, as I try to look back, na-realize ko, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, na talagang ang pinakamahalaga, makita natin how gracious and how loving God is. Kasi when you realize that God is gracious and God is loving, it gives you this comfort and peace that you cannot understand. Kumbaga, hindi mo na papangarapin pa yung ibang bagay. Ang mahalaga lang, sigurado ka that you are in the presence of God. Kumbaga, parang ang mangyayari na, pag nagkaroon ka pala nung ganung peace, mamaya siguro natin isasagot, mamaya ako siguro isi-share pa yan, kasi doon sa last point ko connected yan. Pero ang point ko, mapapansin ninyo, isa sa mga reaction at times is to ask questions. And ulitin ko, mga kapatid, mga kaibigan, the good news is, when you read the book of Psalms, walang masama na magtanong sa Panginoon. Okay? Mapapansin nyo sa Psalms, may mga tanong rin sila sa Panginoon. Pero dito sa Mark 4:38, it was different because it was a question about God's character, and at the same time, kung papansinin po ninyo yung pagpapatuloy ng story, hindi lamang sa question nila yung karakter ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, mapapansin natin doon sa story rin that they were also rebuked by the Lord because of their doubt. Pero mapapansin natin sa Psalms, maraming pagkakataon that the psalmists, they were questioning. Nagki-question sila. Na sinasabi nila yung pinagdadaanan nila, yung emotions nila, they were pouring their emotions to the Lord. They will start with praising, and then in the middle, merong mga questions about, why is this happening to us? But at the end of the chapter, they will say, but still, I will trust in you. So, eto, mga kapatid ko, mga kaibigan, if you are, in that position that you're starting to question yung karakter ng Diyos, napapatanong ka na dahil sa mga bigat ng pagsubok na dumarating sa buhay mo, sa mga bagay na hindi mo maintindihan, ang akin lang masasabi ay magtanong tayo, it's okay to ask, but always say that, Lord, I may not understand, but I will continue to trust in you. Lord, show me your love. Show me more your kindness. Kaya dito po, yung mga setbacks talaga sa buhay natin, mas lalo nating marirealize where we are in our relationship with the Lord. Makikita rin natin kung paano tayo mag-react, lalo na pag yung hindi natin nakukuha yung gusto natin. Di ba may mga iba na gustong-gusto makuha isang bagay. Minsan yung gusto nila is
negative towards another person, or maybe positive towards other person or towards themselves, or sometimes may mga ganun may mga gusto kang mangyaring hindi maganda. May mga ganun. Tapos pag hindi nangyari, 'di ba, parang galit na galit. Parang si Jonah, 'di ba? Gusto niya ma-destroy yung Nineveh, pero hindi nangyari. Galit na galit siya. So it shows where you are in your relationship with the Lord. Yung pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, yung hindi yung nasanay kang lahat ng gusto mo nabibigay sa iyo, napagbibigyan ka lagi tapos hindi mo makuha, it shows where we are in our relationship with God. Yung mga setbacks din. Ano pa? Dito pa, yung babae. Ito, ang ganda ng response naman ng babae. 12 years of being sick. And yet, ang sabi niya, she had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. Verse 28, sa Mark 5:27-28, for she said, if I touch even his garment, I will be made well. Ito naman, may mga ganitong response. Yung una, tingnan natin mga disciples, they questioned the character of God. But ulitin ko po, walang masama na magtanong tayo sa ating Panginoong Diyos. Walang masama. Pero ang mali, kung nagtatanong tayo, pero we end up doubting. Maganda yung magtatanong tayo, but at the end, masasabihin natin, but still, Lord, di ko man maintindihan, nagtitiwala pa rin po ako sa inyo. Ngayon, ito namang babae, ang nangyari, ang response niya sa kanyang pagsubok for 12 years, nung narinig niya lang ang pangalan ng ating Panginoon Kristo na nandoon, ang sabi niya, kung mahawakan ko lang yung garment, ako ay gagaling. And so, ang response niya, she continued to believe. Okay? She believed. And out of her belief, she moved and really found a way para na sa ganun mahawakan yung garment ng ating Panginoon Kristo. And I hope na ganito yung response natin sa mga setbacks ng buhay natin. Na mangyayari, we will continue to hold on, to believe in God. May sakit man tayo, Lord, may sakit ako, napakatagal na, pero patuloy akong manghahawak sa iyo. Gumaling ako o hindi, manghahawak ako sa iyo. Ang sabi dito, Jesus' garment held no special power. Rather, it was the woman's faith and her choice to reach out to touch him that healed her. That frail woman, in her suffering and distress, could have stayed in bed at home on that morning, but instead she deliberately and hopefully sought Jesus out in the hope of healing. Seeing him at a distance wasn't enough. She drew close to him. Ang ganda. Nakita niya sa malayo, but she wanted to come close to him. Sana ganito yung response natin sa mga pagsubok natin sa mga buhay. Hindi sapat na parang nakikita lang natin sa malayo. Kundi nais nating magpakalapit-lapit pa at manghawak sa ating Panginoong Diyos sa mga panahon na mga pagsubok at mga problema. Yung kay Job naman, ganun din. In times of setbacks, trials, and problems, anong ginawa ni Job? Nung lahat ng mga bagay na wala sa kanya. When, his faith is being questioned, ang sabi niya, Job 1:21. Naked I came from my mother's womb. Naked shall I return. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang ganda. Napaka-powerful. Kumbaga sabi ni Job, lahat naman ng mga bagay dito galing sa Panginoon. Kung mawala man, it's okay. Kung magkaroon man, it's okay. Kung mawala, it's okay. Binigay ng Diyos, praise the Lord. Tinanggal, natanggal, it's okay. Praise the Lord. Blessed be the name of our God. I hope, we reach that maturity in faith. That whether we get what we want, we don't get what we prayed for, we continue to praise Him. Kasi ulitin ko po, pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, tapos how we react shows our relationship with God. Shows kamusta yung puso natin, kalagayan ng puso natin, kamusta yung kalagayan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pero kay Job, na wala ang lahat, sabi niya, purihin pa rin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen? I hope ganito yung maging response natin, mga kapatid ko, mga kaibigan, sa mga setbacks ng buhay. Mawala man lahat, may mangyari man sa atin, we will continue to praise in the Lord. Amen? Ano pa? Yung sa road to Emmaus, yung mga disciples,
ito na naman, ano? So, they were talking, talking about Christ. Tapos di nila napansin, kasama na pala nila si Christ na nakipag-usap sila. And then, yung mga disciples, eventually, the Lord met them and He said to them, "Why are you troubled? Why do you doubt? Why do doubts arise in your heart?" Ayan, ano? So, minsan naman ganito nangyari. Pag may mga setbacks tayo, we started to doubt the promises of God. Talaga bang may plano ang Diyos sa akin? Talaga bang ang gusto ng Diyos ay pumunta ako dito? Di ba? Nangyayari talaga yan, mga kapatid ko, mga kaibigan. Especially, kahit sa ministry. Pag dumarating sa mga pagsubok ng buhay, you start asking and questioning, Lord, talaga bang dito ang plano mo para sa akin? Talaga bang ito ba ang gusto mo sa akin? Especially when things are not clear. Kapag wala yung mga, alam mo yun, parang pag hindi ka mabigyan ng clear directives at hindi lang yun, yung parang bang nakakaramdam ka na ikaw ay nag-iisa and all, you start to doubt. Nangyayari talaga to, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Pero ito rin ang paggandang pagkakataon to be closer and closer to God, especially in this time of trouble, in this time of difficulties or setbacks sa buhay. Kasi po bakit? Ito yung mga panahon na mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos at talagang isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Kasi bakit? Kasi nga naman po, di ba, ang hirap nga naman talaga. Kapag yung direction, di ba naman, parang hindi na clear. Kung paano ba? At hindi lang yun, pag may mga pagsubok na sa buhay, kahit sa gawain at sa marami pang iba, we start to doubt the promises of God. We start to doubt ano ba yung talagang nais ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga buhay. Ako po personally, I experience it. Parang minsan napapatanong na talaga Lord, ito ba talaga yung gusto mong direction para sa akin? Was I wrong? Am I wrong in accepting this? Or dapat ba ito yung naging direction ko? Dapat ito ba? Minsan nagkakaroon po talaga ng mga ganong moments. Ayan, no, ako po, I'm sharing with you these experiences. But at the end of the day, what I've tried to do is to always say, Lord, tulungan niyo po ako na huwag magduda. Kung nasan man po ako ngayon, meron kayong magandang plano para sa akin. Meron kayong purpose para sa akin. Meron kayong gustong ituro sa akin. Okay? So, again, pero nangyayari talaga. Minsan tayo nagdududa. Kung ano yung mga dapat. O kung ano kung ito ba talaga ang kalooban natin, Panginoon Diyos. Na-imagine ko yung mga disciples, no? They followed Christ, they left everything. Maybe they started to ask, tama ba tayo sa pagsunod? Tama ba tayo? Okay ba talaga? Pero again, this is where we continue to grow in a relationship with the Lord. And as we continue to grow in a relationship with the Lord, may mga bagay na hindi natin maiintindihan sa buhay natin. May mga bagay na parang pagdududahan tayo, pero patuloy tayong maniniwala na siya'y mabuti, siya'y nagmamahal sa atin. And so we continue to walk by faith. Kaya nga po, di ba, ang lagi nating prayer dapat, Lord, tulungan niyo po ako mas makilala kayo at tulungan niyo po ako sa aking mga pagdududa. Tulungan niyo po yung pagdududa ko will turn into faith. Ito, basahin natin to. Too often, we forget that Jesus walks beside us in our valleys. Too often, we don't recognize Him. Too often, we forget that there's much more to the story. Too often, we feel troubled and allow doubts to arise in our hearts, forgetting that Jesus holds our life securely in His hands. And too often, we think we know better than Jesus does about what's really happening in our lives. Ayan, ano? Minsan parang pag dumarating talaga tayo sa pagsubok ng buhay natin, tingin natin, mas alam natin yung nangyayari sa atin kaysa sa Panginoong Diyos. Minsan may mga ano pa tayo, grabe Lord, hindi niyo po yata alam kung ano yung mga pinagdadaanan, hindi niyo po alam kung gaano kahirap na yung pinagdadaanan ko. Well, ang sinasabi sa atin ngayon, alam lahat yan ng Diyos. At madalas, hindi natin napapansin, nandyan na pala siya. Kasama natin. Nandyan na pala siya. Ginagabayan tayo. Ako po sa personal experience ko, yung mga panahon mula nung umpisa ng paglilingkod at mga pagsubok na pinagdaanan, pagbabalikan mo lang talaga clearly and you look at it in the lens of the love of the Lord, makikita po talaga that He's been guiding and leading
all throughout. Mapapansin ko po, nitong mga, yung mga pagsubok na pinagdaanan, mula pa noon nag-uumpisa, siyempre, mula noon tayo naging Kristiyano, hanggang sa ngayon, talagang merong ginagamit ang Diyos ng mga tao para ipanalangin, para tulungan, para i-guide. May mga panahon na out of nowhere, may mga tao siyang gagamitin para, alam mo yun, pag hindi mo napansin yun, masasabi mo talaga na para kang iniwan ng Panginoong Diyos. Pero, in reality, hindi tayo iniiwan ng Panginoong Diyos. Minsan hindi lang natin napapansin, tulad nung sa Road to Emmaus, hindi nila napansin ang kausap na nila ang ating Panginoon Jesucristo. Gagamit siya ng mga sitwasyon, ng mga tao sa mga paligid natin para nang sa ganun tayo ay matuto at tayo ay mapaalalanan. Ako po sa panagdadrive, mapapansin nyo may mga sasakyan na may mga Bible verse, merong mga billboards na may Bible verse. I try to be as sensitive as I can to God's leading in my life so that every time I drive, I see those passages as God's way of talking to me. So, minsan may makikita ako ng mga billboard, may mga Bible verse na nakalagay doon, minsan may mga sasakyan, and then I will tell myself, Lord, what is your message for me? And then, makikita ko yung mga Bible verse na yun, sasabihin ko, Lord, thank you for sharing. Thank you for telling me that you are with me, that I should not fear. So, may mga pagkakataon na hindi natin napapansin yung mga bagay na yun. Minsan, mayroong mga tao ipapadala ang Panginoon na tatawagan na tayo, ipagpe-pray tayo. Ako, I'm very blessed. Meron po akong talaga ngayon na isang tao na he will really call. He will pray for me. And he's been praying for me for very long time na already. At dumating siya sa panahon na talagang nung mga panahong mga problematic na. May mga problema. And talagang ginamit ng Panginoon. At meron din po akong kaibigan mula pa noon. Talagang siya'y nalalapitan ko, siya yung aking napaglalabasan ng aking mga pinagdadaanan. And I praise the Lord for those people. And again, mga kapatid ko, mga kaibigan, sometimes you don't see the hands of God na nag-guide, nagpo-protect, nag-aaruga sa atin, sinasamahan tayo. Pero, when we know His character and His great love for us, we understand that in reality, in everything that's happening to us, He's been with us all along. Amen? Kaya po ang prayer natin dapat, Lord, tulungan niyo po ako makilala kayo lalo at tulungan niyo po akong makita ang inyong kamay na nag-guide, nagle-lead sa akin. Tulungan niyo po akong maging sensitive sa leadings ninyo. Tulungan niyo po akong maramdaman. At hindi lang maramdaman, makita po ang inyong mga plano sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na yung mga panahong ako'y problemado, sa mga panahong ako'y bagsak, tulungan niyo po akong makita kung paanong kayo po ay kumakausap sa akin. And of course, ang pinakamalapit na mapangahawakan natin, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos, yung Bible, yung Bible natin. Napakahalaga na dapat tayo mag-spend time with the Word of God and hear His voice talking to us. Now, the last point. So, we're looking at setbacks. We look at its reality. Talagang nangyayari siya. Whether you're in the faith or not. Whether you are, healthy or not. Di ba? Pinag-usapan natin, it's coming. It's happening. The reality of setbacks. Mga trials and problems nangyayari sa buhay natin. Pero yung response, tinignan natin. Ano yung mga response? We question. Okay? The character of God. And that's the main purpose of Satan, that we question the character of God. And we start to doubt that He's loving and He's good. Minention ko po kanina, walang masama magtanong. Okay? Tulad sa Psalms, they ask, they say their emotions, but at the end, they always say, but still, Lord, I will trust in you. Ano pa? Yung iba na response, they want to be closer to see Christ more in those trying moments. May mga ilan na they continue to praise the Lord na hopefully ito yung ating response. At minsan naman may mga panahon na nagda-doubt tayo, hindi natin nakikita yung plans and ways ng Panginoon sa ating mga buhay. And so, I hope that our response will always be, Lord, I will trust you.
Lord, I'm having doubts, patulungan niyo po akong magtiwala lamang sa inyo. Tulungan niyo po akong mawala yung pagtitiwala ko. Tulungan niyo po ako sa aking pagdududa. And when we start praying like this and we start believing that He is good, He is loving, He cares for us in all our setbacks, in all our trials, in all our problems, He is with us. He will never abandon us. He will always care for us. When we start to see and believe all these things, yung number 3, there is rest in all our setbacks. May rest na tayo mararanasan. And that is what happened in all the stories that I've shared with you. When you read Mark chapter 4, 35 to 41, Jesus was able to calm the storm. In Mark 5:25, yung start, your sick woman for 12 years. If you continue reading the passages, what happened to her? She was healed because of her faith in the Lord. And then, si Job, what happened to him? He lost everything. But if you read the last chapters of the book of Job, ano po nangyari? The Lord brought back. Okay? The Lord returned more than what he lost. So, ito po makikita po natin, in all of these experiences, the Lord gave them rest. Why? Because God is faithful. Even when His apparent lack of involvement doesn't make sense to us, He's in our storm with us and can calm the storm when we cannot. Amen? God is able to give us rest only when we continue to trust in Him. When we continue to trust in Him, mas lalo po nating nakikita yung kanyang kamay na gumagawa sa ating mga buhay. At mangyayari yung sinasabi ng text sa atin na yung mga tribulations natin will produce perseverance, character, hope, and patience sa buhay natin. Karoon tayo ng patience sa buhay natin. Kaya po, there's rest in all these setbacks that we are experiencing, in all these trials. But we need to continue to trust in the Lord. And that's why the invitation in Matthew 11:28 to 29 is for all of us. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. And that's why the invitation of God for all of us is to come to Him so that we may experience rest. Mga kapatid ko, mga kaibigan, ano po yung mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon? Maaaring may mga ilan na dumaraan sa mga mabibibigan na sitwasyon. Maaaring mga kaibigan po natin sa Mindanao na dumaan sa matinding lindol, at yung ilan ay tinamaan, yung mga ilang churches ay natamaan. It's sometimes very hard to comprehend bakit nangyayari itong mga to. Baka po merong mga nanonood ngayon na may karamdamang hindi maipaliwanag. May mga tao na nagpaka-healthy and yet they get sick. May mga pamilya na may mga hinaharap na mga pagsubok. O kaya naman you were about to be promoted or to receive a work, and then suddenly something happened na hindi mo maintindihan. I hope that in all your setbacks, in all your trials, problems, in all the sufferings that you're experiencing, the invitation of Christ is for you to come to Him. Sa lahat po na sumusubaybay, let's come to Him. Let's experience His rest. At tulad po ng sinabi ko kanina, yung rest ng Panginoon, iba. Pag naranasan po ninyo ang rest at peace na nanggagaling sa Panginoon, what matters most na lang is to be in His presence. Kung may pinagpe-pray ka, alam mo yun, yung halimbawa sa gusto mong gumaling, or of course, we all want to get healed pag may sakit. But once you experience the rest of that comes from the Lord, your prayer will be, Lord, if I get better,
or not, I will continue to trust in you. Because there's true rest in the Lord. Kumbaga, hindi ka na after kung matatanggap po yung pinagpe-pray mo or hindi. Ang mahalaga na ngayon that you experience the presence of God. So whether you get it or not, you're okay. Whether you lose it or not, it's okay. Mawala ka ng trabaho o magstay ka sa trabaho, it's okay. As long as you experience the rest that comes from the Lord. Kasi bakit? The rest that comes from the Lord is perfect. And you know na kung ano man ang mangyari, as long as you continue trusting, you believe, and then you also continue to do what He asked you to do, to obey what He asked you, the commands that He gave you, you know that God will always take care of you. So again, I hope that we accept His invitation and is willing to give us that rest. Again, ang 3 points po natin, we look at the reality, the response, and the rest. Let's bow our heads and let's pray. Salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan at salamat po na kami pinaalalahanan ninyo na sa buhay pong ito, makakaranas po kami ng mga setbacks. Pero salamat po that in all of this, you are with us. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala lamang sa inyo. Maranasan po nawa namin yung kapayapaan, yung rest na pinagkakaloob ninyo. Na ano man mangyari sa buhay namin, maging positive or negative ang resulta, we will continue to trust in you. Na magpapasaya sa amin ay hindi yung positive na result ng aming mga pinapanalangin, kundi magpapasaya sa amin ay malaman na kasama namin kayo na humaharap sa anumang mga problema at pagsubok ng buhay. Na magpapasaya sa amin walang iba, kundi ang aming Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa mga paalalang ito. Patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan. At nawa pong pag-ibig niyo siyang aming patuloy na maranasan ngayon at magpakailangan. Pagpalain po ang lahat ng mga manunood at anumang setbacks, trials, problems, and sufferings na pinagdadaanan po nila. Noon naming lahat, tulungan kaming mga hawak lamang po sa inyo. Salamat, mahal na Diyos, sa inyong mga pangako. At alam naming ito'y totoo at mangyayari. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lagi lamang magtiwala sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa programang ito at nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang po kayo, nawa po'ng pag-ibig ng Panginoong Diyos ang patuloy na maghari sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. At nawa po'y patuloy nating tanggapin ang kapayapaang ipinagkakaloob niya. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nagsusupport at nagpe-pray sa ating ministry. Salamat rin po for praying for me at nawa po ay patuloy na makapaglingkod po tayo both online and face to face. Pakishare po ang video ito para mas maraming mabless. Muli po maraming salamat. Pagpalain po kayong lahat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.